Good day guys, today tingnan natin yung bagong bukas na Skyway Stage 3. Libre pa ngayon, wala pang toll. Halika, tingnan natin. Tara! Before we start driving dito sa Skyway Stage 3, I'll give you a background. Nagsisimula siya dito sa Buendia and then punta ng Nagtahan. It will cross San Juan River and then cross Aurora, E. Rodriguez, Quezon Avenue, Sargent Esguerra until it goes down dun sa entrance ng North Luzon Expressway. Yan yung dotted line. Ang total length niyan is about 18 kilometers. This is the project of San Miguel under PPP. In fact, there's another connector, yung NLEX-SLEX connector, yun yung solid line. Magsisimula from Santa Mesa, will cross España until dun sa Caloocan interchange. That's about 8 kilometers. This will be constructed by North Luzon Expressway. Yan yung dudugtong doon sa NLEX Harbor Link na lately inopen ng NLEX Corporation. And then merong spar yan kung punta doon sa C3 papunta sa North Harbor. So, bale, dalawa yung connector road. One, yung San Miguel, yung nasa kanan. Nasa left naman yung sa NLEX Corporation. Alam nyo ba, mas nauna pang nag-propose itong NLEX Corporation ng Metro Pacific para sa Skyway na yan. Pero naunahan siya ng San Miguel kasi ang ginawa ng San Miguel, nag-invest siya dun sa Citra and they extended yung STOA, yung Supplemental Toll Agreement para makasimula sila. While si NLEX Corporation naman, nag-apply siya ng bagong franchise and it took them very long bago ma-approve yung franchise. Kaya ngayon pa lang sinisimulan itong NLEX-SLEX connector. Yung portion from España hanggang Caloocan Interchange, yung 5 kilometers, na-award dyan kay DMCI. Yun ang ginagawa nila ngayon. Under bidding stage naman yung España to Santa Mesa, that's about 3 kilometers. Yung nauna kasi, that's about 5 kilometers. Originally, merong common alignment yan, yung from Buendia hanggang dun sa Santa Mesa. Supposedly, hati ng construction ang NLEX Corporation saka yung San Miguel. Since mabagal nga yung NLEX Corporation, inunahan na ng San Miguel, sila na ang gumawa nung common alignment na yan. Kaya ngayon, solo na ng San Miguel from Buendia to Balintawak. Almost 5 years na itong project na ito. Nagkaroon ng problem. Kaya nga dumaan sila dun sa San Juan River kasi hindi sila makakuha ng right of way. Supposedly, tapos na ito in 3 years time eh. At anyway, natapos na rin. So tara, tingnan natin. Okay, start tayo. Ang entrance natin dito sa may Buendia. Malapit dito sa may Emilia Street. Ito yung on-ramp. Pag sinabi mo kasi yung on-ramp, ito yung entrance. So, tingnan natin kung anong itsura na ng on-ramp na ito. Ito na, malapit na tayo dito sa on-ramp. So, nandito tayo sa at grade level ng South Luzon Expressway. Pakat ngayon tayo dito sa on-ramp ng entrance dito sa Buendia. Ito yan, 2 lanes yung entrance niya. Nakakatuwang tingnan that finally, after 4 years and a lot of delays, mabubuksan na rin itong Skyway Stage 3 courtesy of San Miguel Corporation. Buti na lang nag-spearhead nito yung private sector kasi kung gobyerno nag-start nito, sigurado hanggang ngayon hindi pa ito tapos. By the way, this is 2 by 3 lanes, meaning 3 lanes going north and 3 lanes going south. Constructing this skyway is not easy kasi unang-una, marami kang matatamaan na utilities, yung water lines, and then yung electrical lines that you have to relocate. Not to mention yung mga
right-of-way issues na talagang nakadelay sa project. Nasa right, ito yung mga MRB nung araw na ginawa ni R2 Builders. Ito yung sa malapit sa may Quirino intersection. Yan sa taas kanya ng itsura. As I mentioned earlier, ang daming challenges sa pag-construct ng Skyway na ito. Mas nauna ngang, as I've said before, nauna talagang nag-propose yung NLEX Corporation. Naunahan lang sila ng San Miguel, kaya na-late sila. So we now have two options going to the North Expressway. May exit para dito sa Quirino Avenue. So pakanan na tayo ng Quirino Avenue. Galing. Dito nag-realign ng San Miguel kasi mayroon ditong areas na hindi nila makuha yung right of way. Kaya pinadaan nila sa San Juan River. Later makikita natin yung San Juan na river diversion. Ang isa pa nakadelay dito yung relocation ng mga poste ng NPC. Ayan yung mga kuryente na yan. So kailangan mong ilipat yan. Kaya na-delay din yung project dahil ginagawa pa. You can go to North Luzon Expressway, palagay ko in 15 minutes nandun ka na. Ang tanong, magkano ang toll fee? Pero kahit mahal yung toll fee, siguro magbabayad ka na rin, makaiwas ka lang sa traffic. Malapit na tayo dito sa may Paco area na to. Makita nyo, double decker ito, yung nasa itaas yung southbound. So magkapatong yung Skyway. Laking ginhawa nito. Ito na yung malapit na tayo dito sa tatawi tayo ng river, Ito yung San Juan River. Ito sa right side, Wow, nakakabilib. Galing. Dito sa kaliwa nito yung nagtahan na on-ramp pero hindi pa siya open. Dito mga steel girders na ang ginamit kasi may mga curves Dito sa area na to yung nasunog, remember yung bumagsak yung girder. So, you can imagine, mababawasan yung traffic sa EDSA kasi instead na sa EDSA ka dumaan, kung pupunta ka ng halimbawa, monumento, dito ka nadadaan. Yan Ito yung Pandacan Depot. Yan yung mga tangke na yan, nakikita niyo yung mga tangke. Yan yung depot. Yun ang Petron Depot. Nice. Actually ngayon nasa ibabaw tayo ng San Juan River. Dito. Kung hindi dahil kay San Miguel, hindi pa mangyayari ito. Magaling talaga itong si Ramon Ang. Meron siyang vision. Next na project niya yung yung Bulacan Airport. Sana matuloy. Pero alam ko nagsisimula na yun This is really a good project. Can you imagine the savings in time and fuel sa mga motorists? My left is Manila. My right yung skyline ng Makati. Pero maraming clouds na STI ano to?
By the way, ang gumawa nito yung local construction companies, yung dalawang malalaki, no? Si DMCI saka si EEI. So, pinaghatian nila ito. Ewan ko lang kung kumita sila dito kasi masyado nang na-extend yung project. Hindi ko na alam kung anong lugar na to. Malapit na sa Santa Mesa siguro to. Santa Mesa. Ito na yung tower na yun, no? Yun yung, I think that's the Mesa Residences in Santa Mesa. Ito na yung SM Santa Mesa. Para ka na rin na sa ibang bansa. Para din ito yung last trip ko sa California, parang ganito. Yan, no? Na-imagine ko nasa ibang bansa ako. Galing. Hopefully, magtuloy-tuloy na to. Ang next na gagawin ng San Miguel, yung SEME, yung South Manila Expressway. Ito yung dadaan ng C5 papuntang eastern portion ng Metro Manila. Magsisimula yun dun sa FTI, dun sa Arca South. And then, babaybayin nyo na yung C5. Galing. Para kang nasa ibang bansa na nito. Pag nasa ibabaw ka ng Skyway, para ang ganda ng Metro Manila. Kasi hindi mo kita yung mga squatter sa baba. Kita mo lang yung mga building na nagtataasan. Ito, nasa bandang Araneta Avenue na tayo. Very smooth yung asphalt. Pero meron pa ring mga portion na kailangan panglatagan ng asphalt katulad nito. Sa baba nito yung Aurora Boulevard, Araneta Avenue on-ramp construction. Hindi pa ayos. Naayos pa nila yung asphalt laying dito. Quezon Avenue. So, baba na tayo ng Quezon Avenue. Kasi pag dumiretso ka pa, Balintawak yung baba mo doon. 1 kilometer ahead. Anong sunod? Siguro ang sunod is Balintawak. Tingnan mo yung Quezon Avenue, baba na tayo yan. Shit, ang bilis. Imagine mo, nasa Quezon Avenue na tayo. Walang iya. Kung nag-edge tayo, mamaya pa tayo. Ito yung mga pababa. Yun lang, ano. So, pagbaba mo, medyo matatraffic ka pala. Yun lang, ano. Yun ang magiging issue in the future. Kasi pagka yung exit mo is puno, matatraffic ka. Eto, pa-exit na kami ng Quezon Avenue. Yung problema dito, yung pagbaba mo masikip. So nakatipid ka nga doon sa traffic ka naman sa baba. Pagbaba mo kasi dito, traffic light kaya choke point ito. Ayun, yung pababa. Dito magkakaroon ng problema in the future yung pagbaba. So mga 20 minutes na kaming nakatigil dito. Unlike dun sa Buendia, medyo mahaba pa yung space kasi from Buendia to Magallanes, medyo mahaba-haba yun. So nakaka-accommodate na nasakyan. Pero dito, tukod ka na kagad Kaya problematic ito. Palagay ko, okay lang itong kung dire-diretso ka hanggang North Luzon Expressway. Pero kung bababa ka ng mga exit, puro traffic din.
hassle pa rin pala. Ito nga palang Skyway Stage 3, ang contractors nito yung DMCI saka EEI. Itong portion na to, I think EEI portion na to. Yung sa may Quirino area hanggang mga nagtahan, DMCI portion pa yon. Naalala ko dati nung South Expressway portion na pinipihit nila yung pier. Ito yung technology from Indonesia. Pero this time, diretso na cash in. Look at this. Ginamit nila yung precast girder. Tapos meron silang steel decking dito sa ilalim. Ang tawag dun is metal decking. Doon ka magbubuhos ngayon ng simento. These girders are post tension, kaya matibay siya. Yung strength okay. Pag exit mo pala, mag-iisang lane ka lang. Problema pala to. Pagbaba. Tagalan namin dito. Mga magte-30 minutes na kami dito How much more kung purely open na ito? Hi, finally. Nakababa din kami after a long wait. Okay, just to summarize, maganda yung Skyway. Ang nakikita ko lang problema talaga is yung mga exit points, kasi ang mga exit points nito, mga traffic So, well, wala tayong magagawa because nandiyan na yung mga streets before they constructed the Skyway. So, they have to make adjustments. That's the best that they can do. But if you're using this, if you're from Alabang to Balintawak, na wala kang exit, dire-diretso ka lang, this is a very good solution. Anyway, that's for now. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!